أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prayer is an obligation on every Muslim. Children from the age of 7 should be told to pray. And on the Day of Judgment, prayer will be the first thing that we're asked to account for. So we should be steadfast in completing it the way the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did. And who knows, perhaps your prayer will be a source of guidance for others. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dito naman nagbabalik tayo, Ustad, sa ating pangalawang episode sa topiko na pinamagatang Ang bagong tipan ba ng Biblia ay dalisay na salita ng Diyos? Ito ngayon, Ustad, ating tatalakayan naman uli ang karugtong nito sa bagong tipan pa rin tayo. Pakibuklat nga, Ustad, sa Lucas 22:41. Pakinggan po ninyo at 44. ating babasahin ang Lucas 22:41 at 44. At sandali lang, Ustad, bago mo babasahin, mga kapatid, kung kayo po ay nanonood ngayon sa television, kung kayo po ay may Biblia, pakibuklat lang po sa inyong Biblia at sabay kayong babasa kay Ustad, baka naman isipin ninyo ay wala ito sa Biblia. Pakibuklat nga sa inyong Biblia. Ustad, Lucas 22, versikulo 41 at 44. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin. At nang siya'y nang lulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Ustad, basahin ko dito sa English dahil ang nabanggit dyan sa Tagalog, itsa. Itsang bato. Sa Medyo Bisaya kasi, malalim yan. Ustad, pag sabing itsa, ay malapit lang, Ustad, ini-itsa. Pag itsa mo ay iba yung Itsa, tinatapon. malapit yun, Okay. Pero sa English, Ustad, we must understand, ladies and gentlemen, na ang Tagalog Bible, it's translated from the English. And I do not believe English Bible is translated from the Tagalog. So it's we're talking about authenticity, reliability, mas makarely po tayo sa English. At nag-aaral naman tayo ng English. Sige. Basahin ko, Ustad. Sige. Luke 22, verse 41 and 44. I quote, "And he withdrew from them about a stone's throw, and knelt down and prayed. And being in agony, he prayed more earnestly. And his sweat became like great drops of blood falling down to the ground." Ito, Ustad. Sabi dito, one through stone. Kung ikaw kaya, Ustad, magbato, pabatuhin ka ng bato, ano ang pipiliin mo? Maliit or malaking nga bato? Siyempre, maliit lang. Hindi siguro 10 kilo na bato tapos itapon mo. Maliit lang. Kayang-kaya mo, ibato siya. Ibato. Okay? Sabi dito, Ustad, a through stone. Kung siguro ako, Ustad, sa edad ko na ganito, medyo matanda na, Ustad. Gaano kalayo kaya? Matanda lang kung bato pag-usapan. Pero kung iba, hindi matanda. Okay. Kung pulutin ko, Ustad, bato, itapon ko, kahit matanda ako, Ustad, siguro mga 20 meters sa abot. 20 meters. 20 meters. Oo. Pabatuhin mo ako, Ustad. Kahit palalabas tayo ngayon at patistingan mo sa akin, babato ako. Hindi bababa sa 20 meters. So, Ustad. yung one stone throw, Oo. okay? Yung Sa layo isang ng- bato, yung pinaka-distansya, 20 meters. 20 meters. Or sabihin naman lang Malayo-layo natin, yun. Ustad, 10 metro. Sabihin natin, 10 metro. Or sabihin naman natin, 5 metro. Ay, imposible naman siguro, kahit siguro 3 years old, Ustad, pabatuhin mo 5 metro. Posible naman, di ba? Okay? Sabihin lang natin 10 metro. Ayun, 10 na lang. Okay. Sa distansya pong 10 metro, doon po nagdasal si Jesucristo. At anong sabi dito, Ustad? Pinapawisan siya. Like a great drops of blood. Para daw ang pawis niya, Ustad, kasing laki ng mga dugo falling from his body, Ustad. Gayaan niya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Ang tanong, Ustad,
paano nalaman ni Lucas? Kasi si Lucas ito eh. Buti ng buti kung si Lucas talaga yan. Okay, maya mamalaman natin. Sige. Pero ganito, Ustad. Paano mo malalaman ang isang taong pinapawisan sa distansyang 10 metro, gabi pa? Ay baka yung writer, Ustad, nakatabi ni Jesus Christ nung nung samantalang nananalangin, nakita niya, naobserbahan niya, gapatak ng dugo ang hindi, Ustad, true stone, sinabi, at true stone, the writer, it seems the writer, the distance of the writer with Jesus Christ, okay, the distance of true stone. Hindi sinabi dito, kasi kung doon siya sa tabi ni Jesucristo, ay hindi niya babanggitin yun. Sabihin niya, katabi ako ni Jesucristo. Pero hindi naman ganun na sinabi. Sinabi Hindi katabi. niya, hindi katabi. Sinabi niya, with a distant. Sinabi niya. Lumilitaw na yung pinaka-writer, yung observer, di ba? Kumbaga, siya, talagang dumistansya, no? Tinignan niya distansya, a distance of its stone throw. Ang punto dito, Ustad, ang tanong dito, paano mo makikita at malalaman na ang tao ay pinapawisan na parang dugo sa distansyang 10 meters? Gabi. Ayun. Gabi pa. Gabi pa, Ustad. Kung tutuloy natin pagbasa ito, gabi. At bumalik na si Jesucristo, nagsabi doon, hindi ba kayo pwedeng magdadasal? Dito si Jesucristo, Ustad, bumabalik ilang bisis. Ang ating pinapalabas dito, Ustad, ang katotohanan lamang. Gaya bang yung nabanggit natin yung unang... Sabi ni Jesucristo, medyo maputol ko lang, sabi ni Jesucristo, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Binanggit niya. Tama yun, Ustad. Gaya ba yung nabanggit natin sa unang episode, nung si Jesucristo ay dinala sa tuktok ng templo at dinala naman doon sa bundok. Ang isa naman ay una dinala sa bundok, dayon kasunod naman ay tuktok. Ang tanong dito, Ustad, kung questionin ko, paano nalalaman ni Mateo? Si Mateo ba yung lumipad si Jesucristo? Yung Diyos or anak ng Diyos o propita, yung lumipad kasama ni Satanas, lumipad ba rin si Mateo? Hindi naman sinabi ni Mateo, Ustad, kaya tayo mga Muslim, pag sinabi kala Rasulullah, sabi niya ayon ni Abu Huraira, ayon ni Abu Bakar, or sabi ni Omar, galing kay sa Rasulullah, mayroon tayong chain of narration. Dito, Ustad, hindi sinabi dito ni Mateo nga si Satanas nagsabi sa kanya. Or hindi rin niya sinabi nga si Jesus ay nagsabi sa akin. At para siyang lumipad, Ustad, kasama ang Diyos or anak ng Diyos, kasama ni Satanas. Or kung sabihin natin hindi lumipad si Mateo, nagbigay siya ng gadget, nilagay dito, MP3 recorder. May detector talaga. Oo. Kung saan nagpunta. Hindi ko maniwala. At that moment na Ustad, itong babasahin naman natin ang Lucas, paano naman nalaman dudong ni Lucas nga pinawisan si Jesucristo nga like drop of blood dropping from his body 10 meters. sa distansyang 10 meters. Yun, Ustad, hindi ka panipaniwala yan, Ustad. Gabi pa ang pangyayari. Dito naman tayo. Another naman nga proiba, Ustad. Dito tayo sa another verse of the Bible. Okay? Dito, pakibuklat sa iyong Biblia, Ustad. Basahin mo ito sa Biblia. Mabasa sa ang atin naman dito, ang babasahin, tungkol po ito, Ustad, sa pangalan po ni Jesucristo. Ano ba ang pangalan ni Jesucristo? Emmanuel or Jesus? Ayan. Mabasa po ito sa Mateo 1:23. Mateo 1:23. Mateo 1, versikulo 23. Basahan ko naman. At ating sisipiin ang Mateo 1:23. Ganito po ang sinasabi. Subaybayan po ninyong mabuti, mga ginigiliw nating mga taga-subaybay. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ayan. Anong pangalan niya, Ustad? Emmanuel. Okay. Dito naman, itong isinilang, sinong isinilang dyan? Si Emmanuel, ang tawag niya. Pangalang itatawag, Emmanuel. Kung babasahin naman natin, Ustad, sa Mateo, versikulo chapter 1, verse 25, sinabi naman dito sa English, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Ayun. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Ano ba talaga ang pangalan niya, Ustad? Emmanuel o Jesus? Jesus, Emmanuel. Well, don't tell me, Ustad, na ikaw si Pedro, ikaw din si Juan. Ako si Pedro, ako din si Juan.
Ako si Emmanuel, ako rin si Jesus. Ay, hindi naman ganun siguro, Ustad. Very simple. Sana tinawag na para talagang At saka, Ustad, para talaga maayos dapat sinabing Emmanuel Jesus, no? oo, apelyido ang Jesus. Jesus Emmanuel. Oh. Mayroon bang, ikaw Ustad, bilang Iglesia ni Cristo, nag-aral ka sa theology, mayroon bang nababasa, nakilala ni Jesucristo na tumawag sa kanya na Emmanuel? Wala. Hanggang dinala siya sa langit? Wala. Puro Walang Jesus. Jesus, Emmanuel? Wala talaga. Wala, eh. So, Ustad, yan naman ay hindi naman dagdag bawas naman yan. O ano matatawag Bawas natin? na naman to, eh. Ustad, dito naman tayo. Discrepancy ito. Dito naman tayo sa ibang bersikulo, Ustad. Tingnan mo. Kung mayroon ka diyang babasahin mo, Ustad. Sige, Mabasa mo sa Biblia, Ustad. Marcos 1:29 hanggang 31. Pakibasa. 1:29 hanggang 31. Okay. At paglabas nila sa sinagoga, ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres. Nakasama si Santiago at si Juan. Nakahigangang nilalagnat ang biyanang babae ni Simon. At pagdakay pinakusapan nila siya tungkol sa kanya. At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay. At siya'y itinindig at inibsan siya ng lagnat. At siya'y naglingkod sa kanila. At ang kinagabihan, anong talata yun? Ustad, hanggang 31. Hanggang 31. Oh, ang kasama, ang punto dito, Ustad, sa bersikulo na aking binigay sa iyo, na ang kasama ni Jesucristo, yung ginamot, yung Simon Peter's mother, yung Sige, tuloy Peter's natin. mother's mother-in-law, ang kasama ni Jesucristo, Ustad, si James at si John. Okay. Santiago, Tuloy natin. Santiago at sige, pakibasa na, pakibasa, At Ustad. nang kinagabihan, paglubog ng araw ay kanilang dinala siya sa kanya ng lahat ng mga may sakit. At ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo at hindi tunulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kanilang kilala. 29, Marcos 1, Ustad, versikulo 29 hanggang 31. Okay? Sino ang kasama ni Jesucristo diyan? Ang tanong. Lumilitaw ang kasama dito ni Jesucristo ay walang iba kundi si Simon, at pagkatapos si Santiago at saka si Juan. Okay, Ustad, ang punto ko dito ang ipaabot Si sa iyo. Santiago at saka si Juan ang kasama. Oo. Ang punto di ipaabot nga si Jesus Christ, ang kasama niya ay si Santiago at si Juan. Ayun, tandaan po natin 'yon mga taga-subaybay ng ating talakayang ito. Dito sa mga talatang 29 hanggang 31, ang kasama ni Jesus Christ alayhi salam, batay sa ating binasa ay Santiago at Juan. Pakibasa, Ustad, Lucas 4:38. Lucas 4:38, versikulo 39. Sino naman ang kasama ni Jesucristo? May kasama siya? Wala. Ang tanong. 38 hanggang 39. At siya'y nagtindig sa sinagoga at pumasok sa bahay ni Simon. O parehong pinaka-event, sa bahay ni Simon. At nilalagdat na mainam ang biyanang babae ni Simon. At siya'y kanilang ipanamanhik sa kanya. At tinunghan niya siya at sinaway ang lagnat. At inibsan siya at siya'y nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanila. May nabanggit bang James dyan? Lumilitaw, walang kasama eh. Wala. Walang Solo nabanggit, eh. Ustad. Wala eh. Ang ibig sabihin, solo flight po si Jesucristo dyan. Solo. Wala siyang kasama. Walang kasama. So, ang Walang punto natin alalay. dito, sino po ang tama? Kasi pareho ang event eh. Isa lang ang event eh. Ang isa kasama si Santiago at si Juan. Ang isa naman, solo flight lang si Jesucristo. Ang ginamot niya, yung nanay ni mother-in-law ni Simon Peter. Isang pangyayari. Isang, no? bagit ang pangalan eh. At ang sakit, nilalagnat. Oh. So, ang punto, yan lang ha, marami pa dito, Ustad. Ang kapal-kapal nito eh. Okay? Ito hindi napapansin ng ating mga kababayang, mga Kristiyano. Eh. Oh. At nung tayo mga predikador pa, no? Ikaw sa Seventh-day Adventist, ako naman sa Iglesia ni Cristo, hindi namin tinatalakay ito. Ustad, we are very strict in this moment. Dahil seryoso po tayo, dahil nag-Muslim na po tayo. Okay? So, dapat walang mahalo ditong kasinungalingan, walang dagdag bawas. We must be very strict.
Itutuloy ang paksang ito. O my Lord, here I am, a beggar before you, reaching for your door. In complete poverty, all I have is my shame and humility. Ya Allah, O blessed, O my Lord. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.